Hello, magandang umaga mga kaibigan. Narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa halaman. Ang kaalaman na ating pag-uusapan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa 15 pinakamahal na mga halaman dito sa Pilipinas na baka nasa bakuran mo lang at hindi mo alam na pwede mo pala itong pagkakitaan o pwede mo pa itong ikayaman. Kaibigan, naalala mo pa ba nung unang pagkakataon na bumili ka ng halaman at kung magkano ang halaga na ibinayad mo para dito? Siguro kung isa kang tao na may hilig sa halaman ay maaaring gumastos ka ng 100 hanggang 1,000 nung unang pagkakataon na makabili ka ng halaman. At nakita mo rin siguro kaibigan na may ilang mga house plants na ibinibenta ng higit sa 1,000 o higit pa, di ba? Handa ka kaya magbayad ng higit sa 1,000 o higit sa 100,000 para lang mapaganda mo ang iyong tahanan at ang iyong bakuran sa pamamagitan nitong mga halaman na ito? Hindi siguro pangkaraniwan sa iyo kaibigan na makakita o makarinig ng mga halaman na sobrang taas ang presyo ngayon. Dahil nga may mga celebrities kaibigan na nagsishare ng mga larawan nila sa kanilang Facebook, sa kanilang mga social media na mga hard to find na mga halaman na sobrang taas ang taas ang presyo na siguro ay pwede ka nang bumili ng bahay at lupa sa halaga pa lamang ng mga halaman nila. Mula sa variegated alocasia ni Jinky Pacquiao, meron yan sa Facebook niya, hanggang sa prize plant babies ni Aubrey Miles, ay kahit papano kaibigan, siguro ay may idea ka na kung gaano kamahal ang mga presyo ng mga halaman sa panahon natin ngayon. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, bibigyan ko muna kayo ng babala at paalala kung kayo ay nagbabalak na mangolekta ng mga halamang babanggitin ko sa videong ito. Una, karamihan ng mga babanggitin kong halaman sa video ito kaibigan ay nagtataglay ng mga nakalalasong substances na maaring makalason sa mga bata o kaya sa mga alaga mong hayop kung ito ay makakain nila. May mga halaman din na pag hinawakan mo yung dagta nila ay magdudulot sa iyo ng pangati, irritation ng iyong skin, kasi may mga nakalalasong substance ang mga yan. Pangalawa kaibigan, illegal ang pagkuha ng halaman sa kagubatan para ipagbili. Pinagbabawal yan kaibigan, o gawing pandekorasyon sa bahay para malaman nyo lamang ito mga kaibigan, may karampatang parusa ang sino mang mahuhuli na gumagawa ng mga ito. Yung mga nangunguha ng halaman sa mga bundok, bawal yun, pinagbabawal sa batas yun pwede kang makulong dyan kaibigan. Ang presyo ng mga halaman na babanggitin ko sa video ito mga kaibigan ay mga pinakamahal. Ibig sabihin yan mga kaibigan, pag nag-search ka, ito yung mga pinakamahal na presyo nila ng bawat partikular na halaman base sa mga online prices ng mga ito sa mga online bentahan. So, siguro kung may makikita kang mas mababa dito, o sobrang baba kaysa dito, ito nga yung pinagbasehan ko, yung mas mataas ito. At base na rin ito sa mga documentaries videos sa mga telebisyon. Maaring may pagkakaiba-iba ang mga presyo ng halaman. Base na rin sa laki at ganda ng mga halaman na inyong bibilhin. At base na rin sa lugar kung saan ninyo ito bibilhin. Diba? Kasi may mga lugar na syempre mas mura ang mga halaman nila kaysa sa mga ibang lugar. At meron namang mga lugar na mas mahal. Ngayon, ano-ano nga ba ang ilan sa pinakamahal na halaman dito sa Pilipinas na baka nasa bakuran mo lang at pwede mong pa itong ikayaman? Mag-usap tayo kaibigan. Ang unang halaman sa ating listahan ay ang rubber tree. Ang rubber tree kaibigan ay isang uri ng ficus na may malaki na mga dahon
na makikintab yung mga dahon nito na may milky na katas na karaniwang ginagamit ito sa paggawa ng rubber. Kaya nga tinawag itong rubber tree. Ito ay katutubo sa mga tropical regions sa Southeast Asia at maaari itong lumaki ng napakataas sa natural nitong tahanan. Ito ay karaniwang pinapatubo bilang isang halamang ornamental dahil ito ay kaakit-akit dahil sa mga dahon nito. Ang pinakamahal na presyo ng rubber tree ay umaabot sa 1,800 pesos. Ang ikalawang halaman, kaibigan, sa ating listahan ay ang cycad. Ang cycad, kaibigan, ay mga halaman na karaniwang may matibay na trunk na may crown na malaki, matitigas at evergreen na mga dahon. Ngunit bakit nga ba napakamahal ng halaman na ito, kaibigan? Ang mga cycad kasi, kaibigan, ay isa sa mga oldest and most endangered plant sa buong mundo, plant group sa buong mundo. Kaya nga ganyan na lamang ang presyo ng halamang iyan, kaibigan. Ang pinakamahal na presyo ng cycad plant, kaibigan, ay umaabot sa 2,286. Ang susunod na halaman sa ating listahan ay ang Begonia maculata o Begonia maculate o Begonia maculata. Ang Begonia maculata, kaibigan, ay kilala rin bilang polka dot begonia. Ito ay isang precious plant na may kakaibang mga dahon. Ang puting mga spots ng halamang ito at yung mga mapupulang kulay sa ilalim ng dahon nito ang dahilan kung bakit tinawag itong polka dot begonia. So kung titignan nyo itong halaman na ito, kaibigan, polka dot siya. Contrasting yung kulay niya polka dot siya sa ibabaw niya, polka dot white. Tapos humahalo sa green na kulay ng dahon niya. Tapos dun sa ilalim ng dahon niya naman ay kulay red. So hindi ka magtataka na gustong-gusto ito ng mga plantitos at plantitas. Ang spotted leaf plant na ito, kaibigan, ay karaniwang itinatanim sa loob ng bahay. At ang pinakamahal na presyo ng Begonia maculata ay umaabot sa 875 pesos. Ang susunod na halaman sa ating listang, kaibigan, ay ang variegated Monstera deliciosa. Ang Monstera deliciosa, kaibigan, o Alba variegata, ay isang kamanghamanghang uri ng variegated Swiss cheese na halaman na may dark green, brilliant white na mga dahon, na may malalaking dark green at brilliant. Kung titignan mo ito, maganda yung dark green at brilliant color nito na white. Ang Monstera alba variegata ay isang rare at expensive houseplant. Ang Monstera variegata na ito, kaibigan, ay isang mabagal na tumubong halaman na nagiging dahilan na nangangailangan ito ng karagdagang liwanag upang lumaki ito ng maayos. So kinakailangan itong naka-expose ito sa sunlight. Ang pinakamahal na presyo ng variegated Monstera deliciosa ay umaabot sa 3,000 pesos. Ang susunod na halaman sa ating listang, kaibigan, ito maganda ito, yung Anthurium golden genmani variegated. Itong Anthurium genmani ay ultra rare o napakabihirang halaman na matatagpuan lamang sa ilang bahagi ng Pilipinas tulad ng Cebu. Ang species na ito, kaibigan, bagaman bihirang mahanap, ito ay madaling mahanap sa Mindanao, lalo na sa Bukidnon at South Cotabato, kung saan may mga breeder kasi ng mga species ng halamang ito sa mga lugar na ito. Mayroon din daw matatagpuan na ganito, kaibigan, sa Bulacan at Laguna. At ang pinakamahal na presyo ng halaman na ito ay umaabot sa 10,950. Malalaki kasi mga dahon nito, kaibigan, at magandang tignan. Ika-6 sa ating listahan, kaibigan, ay ang powder puff tree. Ang powder puff tree
ay isang napakatanyag na evergreen na namumulaklak na uri ng puno. Ang masagana at mababangong mga bulaklak ng punong ito ang pangunahing dahilan kung bakit sikat ang punong ito. Ang powder puff tree, kaibigan, ay maaaring itanim sa loob ng bahay kung ito ay trim mo at ilagay sa isang paso. Ngunit ito ay mabubuhay na mainam kung ito ay palalaguin mo sa labas ng bahay sa isang mainit na klima. Ang pinakamahal na presyo ng powder puff tree, kaibigan, ay umaabot sa 8,500. At meron ding nakita ko sa nag-search ako sa internet, mayroon din daw presyo na umaabot sa 350,000 para sa isang mother plant. Susunod sa ating listang, kaibigan, ay tinatawag na Cornus controversa. Ang Cornus controversa, kaibigan, ay isang kilala bilang isang Swida controversa o yung tinatawag na wedding cake plant. Ang kakaiba naman, ito ay kabilang sa pamilya ng halaman ng Cornaceae. Katutubong puno ito, kaibigan, sa Himalayas, China, Korea at Japan. Ang punong ito, kaibigan, ay kilala bilang giant dogwood dahil sa kahangahang laki ng punong ito. Ang taas ay maaaring umabot ng hanggang 15 meters o 50 talampakan. Kilala ang Cornus controversa na mabilis lumaking puno. Ito ay naging eye-catching na puno sa anumang landscape. Ang pinakamahal na presyo ng Cornus controversa ay umaabot ng 15,000 pesos. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay ang variegated yucca plant. Ang variegated yucca plant ay isang uri ng succulent na may mahaba at matutulis na mga dahon na may creamy yellow na mga stripes. Maaari itong mag-produce ng puting bulaklak sa matataas itong tangkay. Ang pinakamahal na presyo ng variegated yucca plant, kaibigan, ay umaabot sa 3,250. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay ang Sansevieria rurida o yung Bidjirigal. Ang Bidjirigal, kaibigan, o Sansevieria rurida ay isang 1 of a million succulent plant na ginawa ni Boyet Ganigan, na sekretary ng Philippine Horticulture Society. Ayon kay Sir Boyet, kaibigan, sa pamamagitan ng isang programa sa telebisyon, ang Bidjirigal daw ay worth 1 million dahil daw po one of a kind. At ang halaman na ito at ang proseso daw ng paggawa dito ay gumugol ng maraming panahon, maraming pagsisikap at maraming gastos. Nung una daw, ito ay pinakilala sa publiko, kaibigan, marami daw nag-alok sa kanya na bilhin ang halamang ito, na may presyo pa daw na umabot ng 1 milyon, hanggang sa umabot daw ang offer sa 10 milyon. Ngunit iginiit ni Sir Boyet na huwag ibenta ang halamang ito dahil ang gusto niya ay panatilihin ito bilang bahagi ng Pilipinas. Ang pinakamahal na presyo ng Bidjirigal, kaibigan, gaya ng nasabi ko, ay umaabot sa 10 million pesos. Ang ika-10 halaman sa ating listahan, kaibigan, ay ang Philodendron Sillon. Ang Philodendron Sillon, kaibigan, ay isang exceptionally beautiful foliage plant na karaniwang pinapalaki para sa kahanga-hanga nitong mga dahon. Kapag mature na ang halaman na ito ay bumubuo ng isang matibay na trunk na siyang dahilan kung bakit ang species na ito ay true giants ng Philodendron family. Ang halamang ito, kaibigan, ay tumutubo sa Timog Amerika at karaniwang matatagpuan sa rainforest ng Brazil. Ang pinakamahal na presyo ng Philodendron Sillon plant, kaibigan, ay umaabot sa 5,000 pesos. Ang ika-11 halaman sa ating listahan, kaibigan, ay ang Giant Monstera Constellation. Ang Giant Monstera Constellation, kaibigan, ay isang genetically engineered variegated Monstera deliciosa na pinalaki mula sa tissue culture sa Thailand.
Mahirap daw i-propagate ang halaman ito, kaibigan. At sa kabila na ito ay tropical plant, at ito daw ay kabilang din sa tropical plant empire. Kapag pinanatili mo ang halamang ito, kaibigan, sa loob ng bahay na may wastong pangalaga, maaari itong umabot ang laki nito ng hanggang sa 8 talampakang haba, na may dahon na umabot na 3 hanggang 12 pulgada ang lapad. Ang pinakamahal na presyo ng giant Monstera Thai constellation plant, kaibigan, ay umabot sa 15,000 pesos per leaf o bawat dahon nito, na tinatayang 190,000 pesos kada halaman. Ika-12 sa ating listang, kaibigan, ay ang Red Congo variegata. Ang Philodendron Red Congo ay isang unique hybrid variety ng Philodendron Imperial Red at Philodendron Thai tea. Meron itong tuwid na hugis oval at kulay burgundy na kulay ng dahon. Lumalaki ito sa isang magandang rosette appearance. Ang pinakamahal na presyo ng Red Congo variegata plant ay umaabot sa 800,000 pesos at higit pa. Ika-13 sa ating listang, kaibigan, ay ang Elephant Ear Taro o Giant Alocasia. Ang Giant Taro, kaibigan, ay nagtataglay ng malaking mga dahon na kulay berde ang hugis. Kulay berde at hugis puso. Na maaring lumaki ang mga dahon nito ng 3 talampakan ang haba. At kayang lumaki ng halamang ito sa taas na lampas sa 10 talampakang taas. Ito ay karaniwang tumutubo sa mga kabundukan sa ilang probinsya dito sa Pilipinas, lalo sa Badyangan, sa probinsya ng Iloilo. Ito ay Rhizomatous evergreen perennial na napakahusay para sa pagdadala ng luntiang itsura sardin. Ang pinakamahal na giant elephant ear o giant taro, kaibigan, ay umabot sa 50,000 pesos kada halaman. Ika-14 sa ating listang, kaibigan, ay ang Caramel Marble Philodendron. Ang Caramel Marble Philodendron, kaibigan, ay isang tropical na halaman na may malalaking mga dahon, na may mga marble pattern sa iba't ibang kulay. Kabilang na dyan, kaibigan, ang yellow, orange, red, pink at forest green na kulay. Ang mga dahon ng halaman na ito, kaibigan, ay variegated at may iba't ibang kulay. Ang halamang ito ay mabagal sa paglaki, na maaring umabot ang taas nito sa hanggang 2 talampakang taas. Ito ay tumutubong mainam sa mga kapaligiran na may mataas na humidity, at mas gusto ng halaman na ito ng diffuse na sikat ng araw. Ang pinakamahal na presyo ng Philodendron Caramel Marble plant, kaibigan, ay umaabot sa 80,000 pesos. At ang huling halaman sa ating listang, kaibigan, ay ang Philodendron Lisa. Ang Philodendron Lisa ay isang magandang hybrid na may burgundy na kulay ng mga bagong dahon nito, at naging dark metallic green kapag ito ay nagmamature na. Kapansin-pansin ang mga dahon nito. Ang kapansin-pansin na dahon nito, kaibigan, ay siguradong makakaakit sa mga taong mahilig sa mga halaman, na naghanap ng unique eye-catching addition. Ito ay isang unique eye-catching addition sa mga plant collection ninyo, mga kaibigan. Ang pinakamahal na presyo ng Philodendron Lisa ay umaabot sa 15,000 pesos. So ito lang, mga kaibigan, ng ating napag-aralan tungkol sa 15 na pinakamahal na mga halaman dito sa Pilipinas. Kung meron ka pang alam na halaman na mamahalin, kaibigan, ay i-comment mo lang yan sa ating comment box. At kung gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa halaman, huwag mo sana kakalimutan mag-click sa ating subscribe button at sa notification para lagi kang updated sa mga latest uploads ko dito sa aking channel. So hanggang dyan na lang, mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.